Hello online buddies, binibigyan ba natin ng considerations yung ating mga estudyante na kasali sa iba't ibang competition or sports competition, ano? Paano naman kung ang mga kalahok ay kasali sa top 10? Sabi nga ay matindi ang labanan sa classroom, ano? Paano natin sila gigradean? Paano natin bibigyan ng grades yung mga atletang ito? Kapag ba panahon ng competition, ibinibigay ba natin yung mga advanced lessons, different kinds of special tests, at mga self-learning modules? Basically, ay binibigyan ba natin ng considerations ang ating mga student athletes? At legal bang bigyan sila ng consideration? Alam nyo ba na nakasaad sa 1987 Constitution, Section 19, Article 14 na ini-encourage ang mga paaralan na isali ang mga mag-aaral sa mga different kinds of sports competition, sa mga liga, at yung mga physical activities na kung saan huhubog sa kanilang buong pagkatao? Familiar ba tayong mga guro na dapat hindi natin binabawasan ang marka ng ating mga mag-aaral na kung saan ay hindi nakapag-take ng mga regular assessments inside the classroom? Basahin natin ang batas na ito, no? According to the Education Act of 1982, Rule number 3, Section number 3, mandated that teachers shall refrain from making deductions in the scholastic ratings of pupils or students for any act that is clearly not a manifestation of poor scholarship. Ito pa ang nakakalungkot. Kung ang bata ay bumagsak, bumaba, o natanggal sa top 10, ay napakalaking problema. Bakit ko nasabi ito? Malaking problema ito, lalo na kung hindi natin sila nabigyan ng mga advanced lessons, special tests, or wala tayong katibayan na tayo ay nagbigay ng mga self-learning modules. Napakahalaga sa atin ng mga atletang estudyante, mga atletang Pinoy, kung saan dapat bigyan natin ng consideration. Ngayon, kung tatanungin natin kung ito ba ay nasa memorandum ng DepEd, okay, basahin natin. Grades of pupils, student athletes who will be participating in all levels of sports competition shall be given due consideration for the absences that they will incur during training sessions and in competition proper. They are competing and representing their school, district, and unit. Hence, they deserve the necessary academic support from the school authorities by arranging make-up remedial classes which may include alternative delivery modes or ADM to ensure that they can cope with their lessons and subject area requirements. Ngayong malinaw na lahat, sana ay nakapagbigay tayo ng impormasyon, karagdagang impormasyon para magbigay ng konsiderasyon sa mga atletang Pinoy, sa mga student athlete natin na kung saan ibinubuhos or dinodonate nila ang blood and sweat nila para sa larong ito, para i-represent ang kanilang mga kanya-kanyang paaralan. Maestro Bino Lessons.